Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po muli ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Rip. Usapang utang, usapang wala. So, magandang umaga mga ka-Johnny. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong update sa mga ula review o update sa pang manindending app dito sa ating channel. Salamat po uli sa pagtangkili sa ating channel at sa mga hindi pa po subscribers at sa mga silent readers at mga silent viewers natin yan, mag-subscribe mo po kayo para updated po kayo ha. So yun, nakakadyan, meron na tayong i-share. May humingi sa akin ng tulong, advice kung ano dapat gawin doon sa isang ola na hindi naman daw siya nagre-reloan, pero pagbukas niya ng kanyang app, ayoko muna sabihin ko ano to, pero ingat kayo dito sa particular, bigyan ko na lang kayo ng tip na clue pala. Meron siyang VIP, then yun, basta may VIP siya. Ilan lang yan naman yata yung mga may VIP rito ng mga ola. Ayoko mo mag-darkening ng isang ola, medyo iwas muna tayo ngayon sa ganun. Pero kung gusto nyo malaman, message nyo na lang ako, doon ko na sasabihin. Pero mag-ingat rito, medyo masalim yung utong ano to pero hindi naman ganun kalala yung kumbaga parang nag-install na siya after niya magbayad doon sa kanyang loan. Nag-install lang siya and then sige, kwento ko na lang. Takpan lang natin yung ola na yun, pero tandaan nyo pag may mga ganitong klase ng mga modus, alam nyo yung rights, sinasabi ko naman sa inyo kapag ganito yung mga modus na ginagawa ng ola, may karapatan po kayong magreklamo. So eto, may ola kasi din po ako sa TIT. Tapos after payment ko po is install ko na po yung app. Sa pagkakaalam ko, wala na po akong utang dahil binayaran ko na po last January 13. Tsaka due date ko po is January 19. Ibig sabihin, advance payment pa tong si Ola victim. May nag-text sa akin January 22, 23. Ganun. Parang yung pagitan ng araw na yun na malapit na yung due date ko sa app. I was so shocked dahil hindi naman ako nag-reloan. So nag-message ako sa customer service nila via email at sinabihan ako na ibalik ko yung pera na pinadala nila. Nabalik ko po January 25 na po. Medyo ilang araw na, di ba? Parang 2 days lang naman. Ngayon po may tumawag sa akin regarding sa balance ko po sa app. Nagpaliwanag ako na binilik ko lang yung pera na pinadala nila. Sabi po ng nakausap ko na extension fee lang daw po yung binayaran ko. Dapat bayaran ko daw yung full payment. Ngayon po wala po akong perang pambayad kasi hindi naman po ako nagre-loan. Pababayaran nila sa akin ang buo pera with interest and penalty sa nasa app. Ano kayang pwede kong gawin? So tinanong ko siya, sabi ko, tinanong ko siya, bakit niya babayaran kung hindi naman siya nagre-loan? Hindi po ba? Napakalinaw naman po nun. Hindi mo pala siya nagre-loan. So yun, nagsugot ulit siya. Kaya nga po after ko naka-receive ng text nila, in-install ko yung app at talagang nagulat ko. Ni-reinstall niya. Binalik niya yung app para makita niya kung totoo yung sinasabi nung nag-message sa kanya, nung nag-text sa kanya. Nagulat ako dahil meron po talaga. Binalik ko naman po yung na-receive ko sa Gcash account ko, pero sad to say, extension lang pala yun. Yun nga, sabi ko nga yan ang style dyan yung isang araw pa lang mahigit ang tubo niya napakalaki na, di ba? So yun, nakausap naman daw niya yung sumagot na agent sa customer service. Ito sabi nang tumawag sa akin na agent is pag ino-open ko pala yung app mag-reactivate daw yung account ko. So bali auto reload. So yun, mag-ingat kayo sa mga ganyan pag-open nyo ng mga apps, pag-download nyo ng mga apps, pag-i-install nyo ng mga apps, sabihin naging customer na ito. Kumbaga, after niya magbayad ng una, na-install siya, and then pag-install niya ulit, pag-open, nag-reactivate, auto-disburse ng pera na galing doon sa ola. Modus na modus, halata na, di ba? Bali, auto-reload. Pero as far as I remember po, this is the second time na po nag-auto-reload. Ibig sabihin, pangalawang beses na siyang nagbukas ng app, pero nag-auto-reload. Pero binayaran ko yung first auto-reload nila. Baka kasi nakalimutan ko lang. Medyo pwede. Baka maaaring may niloan siya, pero nilistahan daw kasi siya. Ito ayon sa kanya.
Kaya nga po sir, sinabihan ko yung agent na alam po sa sarili ko na hindi talaga ako nagre-loan. Meron din naman ako mga lista sa inutangan ko, kaya alam ko kung kailan ako na paid na. So yan na mga kadyani, ito. Ang malupit pa ron, alam nyo kung gaano kalaki yung utang niya is 8,460 lamang po yung binayaran niya, yung automatic loan. Pero ang pinababayaran sa kanya is wait lang, hindi ko muna mapakita itong mga detalye kasi medyo private concerns na to eh. Ipakita ko lang yung tanong niya is 14,560 ng ilang araw lang, pero nag-message ng 22 or 23, then 25 nagbayad siya. Pinababayaran sa kanya is almost 14,560 na. Uruin mo, halos kalahati na, di ba? 8,000 from 14,000. Halos magsi-16,000 na to. Parang 8. Grabe, di ba? Ito mga payo ko sa inyo mga kadyan. Kapag ganito mga klase ng mga modus na ginagawa nila, yung auto-reloan, yung wala ka man ng loan, tapos pa sisigilin ka, pipilitin ka nila magbayad ng full payment. Wag, kung nakatanggap man kayo ng pera, kung ano man tama na yung ginawa niya, ibinilik niya yung pera. Pero maaaring hindi niya kasi ginalaw yung pera niya sa Gcash, kaya naibalik niya agad ng ilang araw. Maaaring nakikipagkasundo siya. Pero dahil nga maharas nga araw ito, itong agent na ito na pinipilit, nagbabanta na papahiyain siya or gagawan siya ng problema. Yun, pagbabanta na yun, hawak naman niya yung mga evidence niya, pwede niya i-file ko sa PNP Anti-Cybercrime mga kadyani. And then, kung medyo alam nyo kung paano mag-file ng formal complaint sa email ng SEC, doon nyo ipasa yan. Dahil nandiyan naman yung mga ebidensya ninyo. And then, kung ayaw niya, kung hindi man mapansin SEC, ang mahalaga, meron kayong mga forwarded message sa kanila. I-save nyo rin yun para alam nyo na meron kayong resibo na nag-file kayo ng reklamo about this certain of OLA na mga gumagawa ng ganito na auto-reloan at hindi kayo naman nagre-reloan din at yung mga hindi rin naman naglo-loan sa mga ganitong klase ng mga OLA. So yun mga kadyan, lagi nyo tatandaan yan ha. Tapos yung transaction history ninyo, lagi nyo isi-save para yun ang ebidensya ninyo na kayo ay talagang nagbayad na, or kung hindi man kayo nagbayad, hindi man kayo nagbayad, at least alam nyo yung utang nyo kung ilang araw pa lang yung lumilipas na tinutubo nila. Katulad nun, from 8,000, from 2 days pa lang, 14,500 na agad ang kanilang penalties, tubo, at saka services charges, mga gano'n, di ba? Ang binayaran lang daw pala niya doon sa 8,000 is yung principal amount at hindi pa yung mismong mga patubo nila. Ganun katindi itong OLA na ito. Mag-ingat kayo dyan ha. Basta sabi ko sa inyo, itong OLA na ito may VIP. Ayoko muna mag-name drop ng OLA kasi medyo nag-iingat tayo sa mga itong klase ng usapin. Ngayon, kung gusto nyo malaman, PM nyo ako. Yun lang. Pero mag-ingat kayo sa mga ito kasi hindi lang itong OLA na ito ang gumagawa ng ganyan. Marami sa kanila yung ganyang estilo. Kaya nga tandaan ninyo, kung gusto nyo makaiwas or ayoko sa inyo lagi, huwag na naman kayo lumapit sa ganitong klase ng sistema ng pautang sa online. Masisira ang buhay nyo, masisira yung buhay ng ibang tao, yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan ninyo, maaari kayo magkaroon ng problema, lalo na hindi nyo naman kaya i-communicate. May mga taong ganun na hindi naman kaya i-communicate yung ibang tao para mapaliwanag na nagkakaroon sila ng problema po sa online lending app na ng modus. So yun mga kadyani, share ko lang ha. Tandaan nyo yung mga ganitong klase ng mga modus ng OLA ay kino-complain agad yan sa kanilang mga gawain panloloko. Dahil nga yung mga ganyang estilo is papainan ka lang ng maliit na halaga hanggang sa magkaroon ka ng malaking problema. Then yung stress ninyo, anxiety ninyo, depression ninyo hanggang sa maging tuliro kayo dyan, kakaisip. Yan ang sistema nila talaga. Ang guluhin ng buhay ng isang borrower. So yan mga kadyan, itong yung lingkod ka dyan na dyan, Dr. TV at ito dyan, usapang utang, usapang